5 minutes muna before we start. Saan na yan? Yep, 5 minutes ka muna before we start the webinar. Sige, thank you. Okay, start na tayo.
So once again, I'm Alec Balingao, Game Director of Mapua Game Consensus and of Orient, which is an indie game development circle. Thank you sa pag-attend ng 2-day webinar namin ng MGC. Today we'll be tackling the topic Game Dev from the Coding POV with Daniel Tara, who'll be speaking today. Just in case na hindi pala mag-extend yung Zoom since naka-basic plan lang yung meeting, please prepare na lumipat tayo ng Zoom meeting. We'll be sending you guys the link for it as soon as possible naman. Throughout the meeting, nakamute naman kayong lahat. Only unmute if you guys are given permission to. Pag may tanong kayo, if you have questions, send nyo lang sa Zoom chat. Let's enter the waiting room. Okay, admit. Okay. Tana, sige, you may start. Alec, ano na lang pala. Pag may questions sila, hindi ko makikita yung chat. So, yeah, no worries. Sige. Hello. So, hello guys. Madami siguro sa inyo, kilala na ako. I'm Daniel Tala ng MGC. Ako yung main programmer ng Orient. So, Daniel Tala. Tapos ang topic natin for this webinar is game development from the coding POV. Ano yung POV? Point of view. So, ito yung game development sa point of view ko kasi ako yung coder. Okay. So, itong nasa upper right. Ako yan kasi hindi ako mag-on cam. Okay. Ako lang talaga. So, start tayo sa experiences ko. Okay. Ang una kong contest na sinalihan is yung Game On 2019. Yung Game On 2019 is, yearly siyang ginaganap ng GDAP. And ang venue niya is sa ESGS. Ang requirements para sumali doon is kailangan yung game nyo is created within that year. And student ka. Since yung pinasukan naming category is student category. So, ang mga kasama namin dito, mga kalaban, I guess, is mga estudyante din. Right? Kung ito mga nasa likod, estudyante din yung mga yan. Then, most of them is from Benilde. And kami lang yung nag-iisang team from Mapua. So, anong sinabit namin sa Game On 2019? Yun yung first game na kinode ko for reals is yung Book of Sorrows, A Lost Friend. Sa experience ko to, since first time ko mag-code ng game, sobrang unoptimized ng game namin. Okay, sobrang daming gameplay na hindi namin nagawa kasi hindi ko magawa. Okay, parang, hindi ko magagawa ito, huwag na natin ilagay gano'n. So, yeah, ito yung parang pinakaunang game na ginawa at that time. Proud ako noon time na yon. Yes, kasi nagawa ko to. Pero ngayon, kung titingnan ko siya, sobrang nahihiya na ako na, hindi ko to ginawa, pre. Hindi akin to. Yung ganong feeling. Kasi, isipin mo para siya yung first drawing mo na nagustuhan mo. Tapos, after some experiences, 2 years of experience, babalik kami yung drawing na yun or something. Tapos may isip mo, ganito pala ako kapangit dati. Diba ganun? So, yeah, Book of Sorrows yung Alf, yun yung first game na nagawa ko. And sa Game On 2019, na shortlist kami, kaya kami na nakapasok dito. Pero hindi na kami umabot. Kasi after mo ma-shortlist, may competition sa ESGS na magaganap na may mga judge na mag-iikot, tapos lalaroin yung game nyo. Then, i-decide nila kung ano yung mga prizes na pwede sa'yo, like best in art, best in gameplay, ganon, innovative, thingy. Sadly, yung yung game namin is hindi na pumasok din sa sa other prizes. Pero it's worth pa din kasi na-experience namin sa ESGS yung parang professional level kasi madami din kaming
indie game companies na nakasama doon and nakausap na paano nila nagawa to, ano yung steps na tinake nila, ganun. So yeah, worth naman yung experience na. So next kong nasalihang competition is yung Game Dev TV Community Jam. So ano yung Game Dev Community Jam? Sa kasi, game development platform kasi, madaming competition dyan. Ang pinakasikat is yung mga game jams. Ano yung game jams? Mga game jam is basically gagawa kayo ng game in a certain period of time. For example, itong community game jam is ang limit lang is 1 month. Bibigyan kayo ng topic. Ang topic namin dito is time. So, after a month, dapat makapagpasa na kami ng full game na ipapasok namin sa competition. So, ano yung pinasok namin dito sa Community Jam? Yun yung game namin na Laps. Sa Laps, hindi ako yung main programmer. 3 kaming programmer noon. Ako, si Ivan, pati si Jom. Tapos si Ivan, siya yung head programmer namin. Tapos ako, programmer pa din ako, pero hindi lang ako yung nagmamanage ng lahat. Kasi, ito yung start ng COVID, kaya medyo naging busy. So, itong laps na to is nanalo siya, 41st out of 200 plus, 200 plus competitors sa game community jam. Ang next experience ko naman is yung SEA Game Jam and Game Jam Plus. So, ano yung SEA Game Jam and Game Jam Plus? Isang competition lang yung pinasukan namin. Pero divided, hindi, 2 competition yung sinalihan namin. Pero isang game lang yung pinasa namin. Pinagsabay na kasi yung SEA Game Jam and Game Jam Plus. Yung sa SEA Game Jam, nice. Yung SEA Game Jam is buong Southeast Asia yung kalaban namin. Ano siya? Wait. Ito yung small scale pa lang na game jam. Since Southeast Asia pa lang yung kalaban namin. Dito naman sa Game Jam Plus, ito yung international. Kasi kalaban namin yung magiging kalaban namin yung buong mundo. Kasi for the Game Jam Plus, kailangan yung umabot muna ng second round. May elimination dun sa first round and nakapasok kami sa second round kasi kinalaban namin yung whole Philippines, then kami yung pumasok as top 2. Sa SEA Game Jam naman, kinalaban namin is yung whole Southeast Asia, then nag-top 2 ulit kami. So, yun yung in-explain ko lang yung bigat ng competition na yun. For Game Jam Plus naman, yung third round is in international level, third and fourth round. Kaso hindi pa kami masyadong gumagawa ulit ng work na yun kasi naging busy sa mga personal works and school works. So, ang pinasok naming game doon is yung Shackles. Itong Shackles na to, ito yung pinaka-proud akong ginawa ko ngayon. Since, ito yung parang, yung iba kasi mga competition na sinula, 41st ka, congrats. Naka-shortlist ka, congrats. Itong Shackles na to, kung nag-top 2 kayo sa buong Southeast Asia, ito 25K. Diba? Hindi lang siya as congrats lang. Nanalo na kami ng real money. So, ang nakaka-proud lang na yung level namin is, pwede na manalo ng mga competition and magkaroon ng money. Ang Shackles is, lang to. Ako lang yung nag-program mismo. Mag-isa lang ako and lahat ng codes is galing lang din sa akin. Inaral ko lang from YouTube, ganun. Okay. So, yung mga experiences ko and durations. Yung ALF is ginawa ko dapat talaga 1 month. Paputol-putol na 1 month. Pero yung paputol-putol na 1 month na yun, dinilit ko yung lahat. Tapos ginawa lang namin yun ng 1 week. Yung coding na yun.
For laps naman, buong month kami gumagawa nun. As I said earlier, hindi ako yung main programmer pero nagpo-program ako, so hindi buong 1 month na hindi buong 1 month yung nagastos ko doon. So, yun. Yung shackles naman is 2 days, just 48 hours ko lang ginawa. Yung 48 hours na yun, ano yun, may kasama pang tulog yun. Tapos yung ibang hours na wala nang tulog, literal na gumagawa lang ako non-stop. Okay. So, ano naman yung mga natutunan ko doon? Right? Kasi, madami ng experiences. 3 competition yung nasalya namin, and yung last is being the most awarding thing. Kasi, mundo na yun. First, start simple. Kasi, for example, nag-start ako sa ALF. Ang simple lang niyang bagay, pero napakomplikado ko kasi ang dami kong gustong gawin. Madami masyado nadagdag. Pero ang natutunan ko nung ginagawa ko ng shackles is, mas simple, mas okay. So, mas sinimplihan ko yung code ko. Mas sinimplihan din namin yung mga mechanics na iniisip namin. Hindi, mas worth siya in the long run. Kasi, magsa-start ka muna ng simple, like movements, diba? Animations, yun yung mga simpleng bagay. Bago ka magsimula ng mga, for example, ano gusto mo yung gameplay? Gusto ko yung tatalon siya, atake siya, tapos lilipad siya. Yun yung hindi simple. Kailangan mo muna isipan yung mga basic muna. Babalik muna sa mga basic, like movements, animations. Yeah. Ito, for example, yung Trello kasi is, para siyang notepad, right? Tapos, pwede mo lagyan ng to do, doing, or done. Ginagamit ko to nung ginawa ko yung shackles since sobrang iksi ng oras para malito kung ano kailangan ko gawin. First is inorganize ko muna yung mga kailangan kong gawin. Siyempre, lalagay ko sa to do. Right, dito. Tapos, iisa-isayin ko, like movement, animation, pag may naisip na ng gameplay, lalagay ko dito, gameplay 1, gameplay 2, gameplay 3, tapos debugging. Then, pag natapos ko na yung movement dito sa to-do, pwede ko na siya ilagay sa done. Or pag ginagawa ko yung movement, pwede ko siya ilagay sa doing. Para kahit umalis ako, kahit anong mangyari, alam ko yung situation ng kinocode ko. Hindi ko makakalimutan, ano nga yung ginagawa ko? Hindi na ako magsasayang ng oras doon sa hindi na ako magsasayang ng oras sa pag-alala kung ano yung ginagawa ko. So, ito, Trello, site siya sa Chrome na, free lang siya mag-sign in or sign up. So, pwede nyo siyang gamitin. Sobrang laking bagay nito sa akin. Sobrang laking tulong nito sa akin nung nagko-code ako, I swear. Okay, next. Kailangan mo ng tamang time management. Na-realize ko yon nung sa 48 hours yung ginagawa namin. Na kailangan, every time may ginagawa ko, hindi lang pwede, hintayin ko yung assets bago ako gumawa. Kasi ganun yung ganun yung iniisip ko dati na ayoko gumawa nang wala akong assets. E di, hintayin ko muna kayo gumawa bago ako gumawa para, naka-set up na lahat. Pero hindi talaga pwede yun. Kasi, pag ginawa ko yun dun sa 2 days na yun, magkakaroon na lang ng 1 day para i-program lahat ng kailangan ko. And I swear, yung 1 day na yun, hindi sapat yun. Kahit sobrang simple ang mechanics. Kasi ang daming bugs na lalabas. So, kailangan mo i-manage yung time mo. Kailangan mo isipin kung kaya ko ba to in 10 minutes? Kaya ko ba to in 2 days? Kaya ko bang gawin to in 1 day? Kailangan mo ding alamin yung sarili mo para ma-manage mo yung saktong time na kakailanganin mo. Next is, ask for help. May mentorship dun sa Game Jam Plus na yun. Pwede kayo magpatulong sa mga mentors na assigned. So, for
for example, may gusto kayong gawin, wala kayong mahanap sa internet. Possible yon. Pero, malay mo, pag nanghingi kayo ng tulong sa mentors or sa other people na kakilala nyo nag-game dev, may idea sila na nagawa na dati. Tapos, mas madali na lang kasi isipin mo nung sobrang tagal and baka hindi mo pa talaga magawa na maayos. So, hindi naman masama na humingi ka ng tulong sa ibang tao. Actually, pa nga yun eh. Parang sinasabi pa nila, hindi, sige, magtanong ka lang sa amin. Open naman kami for ideas. Tatry namin kayo tulungan as much as possible. So, wag kayo mahiyang mag-ask for help kahit sa amin mga senior nyo since nandito lang naman kami, hindi naman kami nangangain. So, next is teamwork. God, sobrang kailangan ng teamwork. Kasi sa game dev, hindi ka lang one-man team. Okay? For example, sa picture na to, 4 kami. Right? Sa team kasi namin sa Game Jam Plus is 4 kami. Sabihin natin si Kurt, ako, si Alec, si Marfil. Kailangan namin ng constant communication with each other. And sa buong 48 hours na yon na competition sa Game Jam Plus, nandun lang kami sa Discord namin nag-uusap. Pre, anong gagawin dito? Ano nang balak natin? Yung assets, ganun. Kailangan nyo mag-coordinate sa team nyo para mas maging successful yung game na ipoproduce nyo. Kahit, sa coding. Kasi, ang dami naming usapan na, gusto ko may ganito. Gusto ko may ganyan. Pero, hindi lahat yun na pupunta sa final decision kung anong gagawin mo. So, kailangan nyo mag-usap-usap, kailangan nyo mag-teamwork para, sobrang productive nyo. Like, for example, ako is, minsan kailangan ko ng assets na hindi pa nagagawa. Di na-try ko kontakin si Marfil about Marfil, kailangan ko ng asset na ganito. Kasi kulang pa tayo. Tapos sasabihin niya, may ginagawa pero free si Alec, pwede niyang gawin to. Di, ipapasa ko naman kay Alec, Kailangan nyo ng tamang teamwork para sobrang productive and sobrang efficient na mga ginagawa-gawa nyo. Ito yung di ko masabi. Ito yung pinaka gusto kong sabihin. Right? Proper rest. Hindi ibig sabihin, 48 hours yung gagawin, ibig sabihin walang tulugan to. Okay? Mas maganda kung makakatulog kayo and proper rest. Kasi lahat ng tao makakapag-function ng tama, mas makakapag-function yung utak ng efficiently kung may tamang tulog kayo, may tamang pahinga. Okay? Huwag niyo i-stress yung sarili niyo over things na, 48 hours di ko kaya to, magpupuyat na lang ako. Kahit madami pa talagang oras. And mga tulog is like, pwede ka 5 hours, 6 hours matulog eh. And yung productivity mo is sobrang tataas kesa sa magpupuyat ka. Tapos yung productivity mo naman sobrang baba. Mas okay na matulog ka. Tapos kesa sa hindi ka matulog pero sobrang bagal mo naman gumawa. So yun, mas okay talaga matulog guys. Ito yung pinagusto kong sabihin sa inyo. Matulog din kayo. Huwag yung sa inyo sarili nyo. So next naman is yung advices ko as a game dev programmer. Sa advices na to is sisimulan ko sa ginagawa kong workflow. Ito yung usually kong ginagawa pag nagsa-start ako ng project. First is yung alamin mo yung gameplay. Know the gameplay. Itong pusa na to, yan? Ikaw yan, pero nag-iisip lang. Ganun. Kailangan mo alamin yung gameplay ng gagawin mo kasi yun yung building blocks mo. Sa mga nagko-coding dyan, alam mo yung tinatawag na pseudo-coding. Parang ganun lang yun. Inaalam mo lang yung basic pattern. Tapos, pag coding na talaga, doon mo i-apply yung mga patterns na yun. So, tapos, hindi mawawala syempre yung pag-search. Search saan? Kailangan mag-search sa Google. Kasi for example, gusto mo ng
may grappling hook yung yung enemy, pati yung player. Paano ko gagawin yun? Try mo muna i-search sa Google. If may makita ka, good. Pero pag wala kang makita, yun lang, bad yun. Kasi kailangan mong i-improvise yung mismong coding na yun. A good example of this is yung pinlano namin na gameplay since ang balak namin is connection. Basically, yung gameplay na yun is may spider na nanay. Tapos gagawa siya ng web papunta dun sa papunta sa dulo. Tapos kailangan niyang i-avoid yung obstacles na nasa stage. Right? Ang naging problema namin doon is hindi namin alam paano mangyayari yung pathfinding ng AI doon sa mga strings na gagawin ng mother. And paano niya gagawin yung linya na yun. Yung pa lang, yung pinakauna namin problema. Paano gagawin yung linya na yun. Since hindi ko masyadong alam, first, and secondly, wala sa Google na ganung gameplay. Eh di sabi namin, di pa ata kaya at this stage, at this point. So, ibahin muna natin. Ganun. So, doon po mapasok yung next is yung discuss if doable. Kailangan mo i-discuss sa team mo kung tama ba to? Pwede ba to? Kaya ba to? So, picture na to, eto, maganda example to, yung mga game designer, yung mga nagde-decide ko anong gameplay. Nag-aaway na sila kung anong magandang gameplay. Tapos yung mga programmer, ito pa lang, nag-iisip pa lang kung, kaya ba to? Magagawa ko ba to? So, yan. Kailangan nyo kasi syempre i-discuss if kakayanin yung programmer. Kasi for example ako, pag sinabi ko hindi kaya, wala silang magagawa kung hindi baguhin kasi hindi ko kaya. Pero it doesn't mean na wag nyo i-testing yung mga new things, right? Isakto nyo kung kailan kayo magte-test ng new things. For example, kasi sa 48 hours na yun, kung magte-test ka ng bagong thing, na bagong gameplay na hindi mo gamay, wala sa internet, aabutin ka ng 40 hours bago mo lang matapos yung isang bagong thing na yun, bago mo ma-master yung bagong gameplay na yun. So, yun. Next is, code basic stuffs. Yung first kong palaging kinocode is movement and animation. Kasi yun yung pinakamadali. And nagawa ko na yun almost, 3 times a month kahit wala kaming project na ginagawa dahil sa game dev subjects namin. Halos na master ko na yung movement and yung mga animation coding. Kaya basic na lang siya para sa akin. Madali ko nang paulit-ulit ginagawa. Kasi paulit-ulit ko na siya ginagawa. Kaya madali na lang. Next naman is, kailangan mag-search ulit. I-search mo na paano yung gagawin mo sa next steps. Ano nang next mong gagawin. Never mawawala yung pag-search sa Google. Kasi nandun lahat ng sagot. Pero pag wala yung sagot mo doon, maybe maghanap ka ng a little bit of information na pwede mong gamitin sa iba't ibang sites, then ipag-combine mo yon, then pwede ka na makagawa ng bagong gameplay. So next naman is debug, the usual, kasi hindi naman lahat ng code mo is mag-run perfectly at the first run. So debug, search, tapos next na is yung applying assets. Ano ba yung assets? Yun na yung mga ginawang asset ng ka-team mo, ng mga artist, yung mga animation, yung drawings nila na kailangan mong isakto sa mga ginawa mo ng gameplay. Kung nagtataka kayo, bakit crying yung mga pusa dito? Kasi sobrang hirap i-apply yung mga asset. For example, ang nangyari sa amin sa Game Jam is, nagawa ko na lahat ng gameplay. Working smoothly na silang lahat. Pero nung nilagay na yung assets, oh my God. Halos 5 hours ako nagdi-debug kung paano ko i-apply ng maayos yung assets. So yun, medyo ito yung mahirap na part para sa akin.
Okay. So, pag na-apply mo ng assets, syempre, hindi naman talaga mag-work perfect yan. Kailangan mag-search, debug. No? After, for most of the part, after naman nun, tapos ka na. Ang last step mo na lang na kailangan gawin is, be happy na natapos mo na. Kasi, yun yung mahirap na part. Kasi after mo, wala na, pagod ka na. Tapos minsan hindi ka pa sure kung gumagana talaga perfectly. Since wala ka naman na magagawa, wala ka ng time para baguhin, hindi maging happy ka na lang. So, yan. Ganun lang yung workflow ko. Pero mostly talaga is search and debug yung mga nagaganap. Ito, ano lang to? Minsan lang to mangyari sa akin. Other advices ko naman, since workflow yung kanina, is kailangan mong mag-organize. I-organize mo kung ano yung mga kailangan mong gawin, ano yung dapat mong gawin, ano yung ipaprioritize nyo, ano yung ihuhuli nyo for polishing na lang, ganun. So, next is coordinate with team. Katulad nga nung sa learning ko is teamwork. Sobrang kailangan yung makipag-usap sa team nyo. Kasi, once na may misunderstanding na kayong nangyari, tapos na-code mo na yung gameplay, sobrang inefficient na nun since maybe, hindi pala yun yung gustong gameplay ng team mo. E di, uulitin mo yun. Sayang lang yung oras na pinagod mo for that gameplay. Sinayang mo lang yung pag-code mo basically. So, sobrang importante makipag-usap palagi sa team. Okay? Next naman is always try different things. Ito yung pinaka natutunan ko since lagi ko naman sinasabing pinaka natutunan ko. Ito yung natutunan ko since hindi naman lahat ng game is magkakapareho. Okay? Maybe pares kayong battle royale. Pero ito may twist, 'di ba? So always find that twist. Try mo palagi lagyan ng twist. For example, yung yung platforming namin na Shackles. Anong twist ginawa namin doon? Co-op platforming talaga siya pero single player. Right? Imagine co-op tapos single player. Paano 'yun, 'di ba? So, yun yung naging twist namin. Kaya, hindi naman masama mag-try ng bagong thing. Next is know your skills. Kailangan alam mo sa sarili mo kung ano yung kaya mong gawin. Kasi kung hindi mo alam yung anong kaya mong gawin, papaasahin mo lang yung team mo na, kaya ko to, alam ko to, paano to. Then pag kailangan na talaga, as in, kailangan mo na i-code, tapos hindi mo na alam paano. Wala, na-disappoint mo lang yung team mo. Umasa lang sila na, ako ba kaya mo? Diba? So, know your skills. Kailangan, alam mo yung limits mo, alam yung capabilities mo. Then, doon na mag-usbong yung confident sa coding. For example, kaya ko gumawa ng new gameplay just by getting tidbits of information from other gameplays, then pagsasama-samahin ko. Yun yung isa kong kalakasan, I guess, na pagsasama-sama ko yung code for more gameplay gano'n. So, dun natatapos yung aking presentation. Kung may questions kayo, pwede nyo nang itanong. Sasagutin ko siya ng maayos. Alright, thank you Tala sa share ng experience mo sa game dev. Yes, Okay, so sir. once again, kapag may questions kayo, i-bato nyo lang sa group chat. Then, tatry natin sagutin yan. Yes, Morgan. Question lang, guys. Kung nahihiya kayo, pwede nyo i-PM lang sa akin. Ako si Daniel Tala.
Ano, sige, same as kapon. Habang wala pa naman nagtatanong, ako muna magtatanong. Sige, Ah, tanong ka. okay. Uh, Firstly is ano yung pinakamahirap na moment or moments sa'yo as a programmer? Other than dun sa applying assets na nabanggit mo kanina. Ano yung pinamahirap na moment or moments sa'yo as a Ano programmer? nangyari sa akin? Mhm. Ah, yung pag-debug. Kasi ano yun, sabihin na natin, na-code mo na yung gameplay, right? Mhm. After nun, ito-test mo na. Pag na-test mo, may error na lumalabas or may hindi siya magawa na kailangan niyang gawin. Tas, for some reason, hindi mo mahanap yung reason kung bakit ayaw niya gumana, but mali daw siya. Ganun. Mhm. Tapos, pag sinesearch mo naman sa internet, wala ding lalabas ko ano yung solution, ganun. Pero most of the time kasi, ah alam mo yung feeling na wala na to, GG na to. Parang wala nang tutulong sa'yo, walang makakatulong sa'yo kasi kahit internet wala na eh. Mhm. Parang sobrang helpless ka na, yung So, ganong moment, tapos may irita uh, na lang. So, i-build yun mo yung game siguro. mo from scratch since nag-debug ka nga and trial and error ka sa kung paano pwedeng magawa. Yeah, tapos mafe-feel mo lang na sobrang helpless mo kasi walang pwedeng makatulong sa'yo. Okay, Yeah, okay, yung okay. ganong feeling. Yung Okay, so yung next question is kasi nabanggit mo rin is search, search, search. Let's say gagamit tayo ng Unity engine for sa game engine na gagamitin sa pag-develop ng game. So, uh, is it important na talagang alam mo yung programming languages or may skill ka talaga literal sa programming na like alam mo na yung kailan ma-extended knowledge ka talaga sa paggamit ng C uh, Sharp, C++ okay. skills, object-oriented programming and such. Kailan ba talaga nun? Like literal na kailan or you can just use Unity or YouTube na sa Ah, photos na to. Di ko alam kasi nag-start ako as may alam ako sa C++. May alam Mhm. ako sa object-oriented na kahit small lang. Pero siguro, since hindi pa tinuro sa atin yung game dev, diba? Third Mhm. year tinuro sa atin, pero second year may napasa na kaming game. Mhm. Kaya namang matuto gamit yung YouTube, pero kailangan alam mo sa sarili mo na natututo ka, hindi mo lang simply kinokopya. Mhm. Dapat alam mo, bakit ganito? Paano na nagawa to? Ganito. Parang dapat alam mo bakit ito yung ginagawa, paano niya nagawa. Ganun. Parang Mhm. pag sa YouTube ka kasi nanood, parang, copy paste ko na lang to. Pero hindi mo talaga nalalaman kung ano yung reason behind bakit niya nagamit yun, ba't niya ginamit to. Ganun. Mhm. So essential nga yung like pag may extensive knowledge ka talaga about sa C Sharp, C++, and, or kung ano man programming language na. Makakatulong siya, yes, pero hindi siya necessarily required. Okay. Hmm. Other questions? Oh, Jim, yeah, true. Box Collider. Pinaka sumisira. 12:30 na good. Yeah, Sige lang guys. yung yoinky yoinks. Your code is now being yoinked. Okay, so ito, may question si Alexis Tanhoenko. Since nasabi nyo po na kailangan yung rest, ano po yung thoughts nyo on crunch culture? Okay, nangyari yan sa amin. Since yung ALF is 1 week namin ginawa, tapos nag-overnight kami sa bahay ng 1 week. Yung crunch is, ang thoughts ko lang doon kasi ito opinion ko lang to. Hindi siya efficient. Sobrang inefficient niya. Pero, bakit, ang question kasi is ba't nagkakaroon ng crunch time? Most of the problem din kasi is either sa coder, which is mabagal sa mag-code, or dun sa designer, which is sobrang daming gustong mangyari. No, Alec, no, no. Oh, hindi ako yung lead designer, ito nandito. Kasi ano yun eh,
sobrang inefficient ng crunch time, I swear. Mhm. Kasi imbes na may nice sleep ka, nagko-code ka dyan buong magdamag. Tapos di na tumatakbo sa isip mo ano ba talaga yung totoong problema, ano talaga yung pwedeng solution. Ganun. Mhm. Tsaka nung nagkaroon kami ng overnight na yun, after 1 week, halos ang konti lang na nagawa ko. Tapos pagka uwi namin, tas natulog kami for 1 day, gumising ako, then after a day, natapos ko na. Tapos ko na yung game. Mhm. Mas sobrang worth yung 1 day na may pahinga kaysa sa 1 week na tuloy-tuloy. Mhm. So, yeah. Medyo yikes sa akin yung crunch time. The thing naman about sa crunch time or crunch culture is kaya ka lang naman naabot dun since nagkakaroon ng development problems talaga eh. Like yeah, you have a development plan nga, but most of the time hindi siya nasusunod. So kapag nagpa-pile up yung mga problems na yun, then dun lang nagkakaroon ng crunch time. Yes. Tsaka doon pumapasok yung teamwork. Mhm. Tsaka yung discussion, kung doable ba or hindi. Mhm. So, yun. Nasagot ko ba yung question or may follow-up question? Follow-up. We Gucci. Okay na. Ito tala, may isa pa pala ako tanong. Yes. Ito, for example, is the same with the other artists. Kasi yung mga programmers is they have their own art style or yung kung paano sila gumawa, right? So, Yes. ito. So, how would you manage multiple programmers? For example, is ikaw yung lead programmer and may kasama kang dalawa sa programmer. In a 2D platformer game, how would you guys do it? Okay. First, aalamin ko kung ano yung kailangan na gameplay, kung ano yung kailangan i-code. Mhm. For example, yung laps. Diba? Uh, yung laps na yun is na-divide sa three three programmers kasi tatlo kami. Mhm. Yung isa is sa mismo combat system kung paano umatake, paano atake yung kalaban, ganun. Ako is nasa ako time sa time kung paano tataas yung time, paano bababa yung time, paano Mhm. magagastos yung time, doon ako na-assign. Then yung last naman part is yung UI. For yung UI na yun kasi importante din yun since kinocode din siya manually. Hindi lang siya yung click and drag. Mhm. Kinocode din siya. So, katulad no, na-divide kami sa 3 kung depende sa mga kailangan gawin dun sa game. Kung magkakaroon ako ng additional 2 programmers sa labs, first kong ipapagawa siguro is optimization ng camera since sobrang importante nun sa mga 2D platformers. Then next naman siguro is papaayos ko yung ibang mga gameplay. Like, since, syempre, sa mga 2D platformers, ang boring naman nun kung laging isa lang yung gameplay mo na gumagalaw na platform, kailangan mo umakyat. Syempre, kailangan yung damihan yung gameplay na yon. So, papagawan ko sila ng ibang gameplay. Mhm. So, i-divide lang natin kung depende sa kailangan ng game mismo. So yung mga programmers ba na yun is necessary na talagang mag-usap-usap silang lahat na kung paano gawin ganito, ganyan? Like, do they have to look at each other's codes or they can work on Ah, their own? hindi siya requirement na mag-usap-usap, pero mas okay na mag-usap-usap kayo. And Mhm. hindi naman kailangan, directly, uy pre, itong code na to, ginagawa kasi nito, pampatalon to. Meron tayong tinatawag na documentation, right, Jim? Alam mo yon. Yung yung dash tapos this is for jumping. Ganyan. Just by simply doing that, nakakapag-usap na kayo ng other programmer kahit wala siya sa harapan mo or team siya kausap. Like ito, this is just me doing my best. Tapos malalaman niya na so hard-coded lang to.
So, ganun. Makakapag-usap na kayo through, commenting. Hindi na need na directly mag-usap or something. Okay. Other questions? Sige lang, ma-maximize naman natin yung time. No need to rush, guys. Oras. Kung may tatanong kayo about sa programming aspect or anything about sa game development, you can ask now. Sa mga programmers sa trial project pala ng Mapo Game Consensus and Orient is I guess importante rin to sa inyo na magtanong na kayo kung paano gawin yung games nyo kasi sa second phase ng trial project is papakodin kayo ng basic movement kung ano yung games nyo. Yeah, kasi meron trial project for programmers mismo. Oo nga. Dati is wala, no? Yan, kay Jeep. Yun yung problema. Di ba dati wala? Kaya hindi ko alam. Orient na ba ako? Training pa din. Pero ngayon officially meron ng trial pinapagawa. for the programmers. Mm-hmm. Question lang, guys. Ano yung mga madalas na conflicts palatala ng mga programmers and game designers? Conflicts is yung doability nga. Since, maybe naisip nyo na naisip ng game designers na maganda to i-implement natin sa game. Mm-hmm. Pero most of the time kasi hindi yun pwede kasi hindi pa gamay ng programmer. So, sino gagawa kung hindi magagawa ng programmer nyo? Paano yun? Paano yun? Pag essential mechanic siya sa game nyo, would you guys risk it na think of a new mechanic ba? Or parang back to the drawing board ba kayo na yun nga, kapag hindi magawa ng programmer? Or i-risk nyo pa rin na try it? So, dalawang risks yan eh. So, would you rather go back to the drawing board or i-risk nyo na go through it, na try yung mechanic? Ang sagot dyan is depending sa deadlines. Mm-hmm. Kasi for example, sa 2 days, hindi yun kakayanin kung gagawin ng bagong team. Kasi ang minimum day for me para ma-master ko yung isang gameplay na halos wala pa ibang nakakagawa, wala sa YouTube, wala sa Google. Siguro 1 week. Mm-hmm. So, siguro, isasuggest na lang na, sige, pwede kong gawin yan. Pero kailangan mo bigyan ng 1 week. Kasi, aaralin ko pa. Mm-hmm. Pero kung di mo mabibigay sa akin yung 1 week na yun, hindi ko din mabibigay yung gusto mo. Mm-hmm. Yun lang. Mm-hmm. Tsaka kung for example, lagpas na talaga sa 1 week, I guess back to drawing board kasi it just means na hindi talaga kaya. Mm-hmm. Not now, but yeah, maybe sa future. It's me doing my best. Oh wait, i-update ko pala yung attendance. Yeah. Other question, guys? Joffrey, wala. Sayang wala si Joffrey. Maano yun eh. Aidan, di rin napunta. Ay, joke. Yeah, wala. Jom, di rin. Mix, wala. David na. Josh, JD. Okay. Masa na yung pointer ko? Okay, done. So, no more questions. Hello? Hello. Ayan, nawala ako.
3 minutes kapag walang nag-follow up. 5 minutes. Kapag walang nag-follow up question, we'll end the meeting na. Yes, sir. Mm. Tanong lang kayo, guys. Ano naman, sumasagot po ako. Pero kung gusto nyo ipapunta sa slide na kanina, pwede din naman. Right? So, Gusto ko tingnan makita natin yung mga pusa na nag-aaway yung mga pusa. Yung ano sila, yung sinabi mong 4 na pusa. Ito, Hindi, yung hindi. dalawa nag-aaway na. Hindi, Tapos, yung isa, yung nagkakagulo yung mga pusa. saan? Ito? Ayan, yung teamwork na yan. Tawa ako dyan kanina eh. Sa gigil na gigil. Dalawa na babaliw na yung isa. Sige. Feeling ko yung si Ang cute kasi Marvin yung nasa din. lower left. Oo. Hindi, feeling ko si cute kasi may pizza. Pizza kain na lang. Mm-hmm. Tapos ako, brain dead na ako niya. Kasi padaanan natin yung mga slides one last time. Bale, guys, ito po ako. Pero minsan ito yung itsura ko. Tips mo, Tala, sa mga baguhan mag-programmer. Ito yung una ko ding tip na na-receive kay Alec na ginagamit ko pa din hanggang ngayon. Search nyo lang sa YouTube. Meron yan. Search nyo lang sa YouTube. Search mo sa Google. In a sense, is tama nga naman eh. Nobody will help you. Walang tutulong sa'yo instead sa... Ano ba? Ano ba yun? Walang ewan ko, basta help yourself. Yan, basta somewhere along those lines. Basta help yourself. Word out. Walang tutulong sa'yo kundi ikaw. Yun pala, yun. So to ako, guys. Ito din talaga. Ito yung ito yung mga pusa dito. Yan mo sila. 10 out of 10. Maganda yung tanong na yun no? Yung about sa crunch culture. Mm-hmm. Yeah. Kasi yun yung ginawa natin dito sa Alf and it didn't work well. Sobrang hindi worth yung 1 week na yun. Naging worth lang kasi nag-ramen tayo. Ito kasi sa labs, hindi ako yung naging main programmer since busy sa COVID 2020. But then, Bale guys, ito yung ito yung parang nagpa-feel sa akin na, may pera nga talaga sa game dev. So diba 25,000? Tapos for the first place, 35? Tama ba? 35 o 30K? 25. First place? Sorry. Yung first place, 35. 35. Yeah. Tayo yung 25. Diba? Ang nabayaran lang namin dito is take 500 pero sponsor ni Alec Balingao. 300 lang? 300? Ay, 300. 300 tas sponsor ni Alec Balingao. Excuse me. Kasi itong Shackle sobrang simple lang nito. May mararecommend po ba kayong YouTuber to learn coding? Tinatanong ni Curl Neil P. Varela. Chat ko na lang yung mga... Actually, since naka-screen share ako, right? Sagutan ko muna yung kay Kurt. Meron tayong Brackies. Pero nakikita niyo shirts. Yung search ko, guys. Brackies shooting. Brackies orbit. Brackies 10 minutes. Madaming tutorial dito si Brackies. Kaso nag-stop na siya goodbye and text for everything. Sobrang dami niyang tutorials na sobrang useful. Ito yung unang movement kong nagawa.
Dito din naka-base yun. Then yung pag-ayos ng 2D cameras. Dito ko nalaman yung shooting. Tapos meron pa si Blackthorn Prod. So makita nyo yung mga search ko. Legit sila. And ito si Blackthorn Prod is mostly sa 2D. Maganda din yung mga tutorials niya. And sobrang simple lang. Okay, next is Code Monkey. Kaso ano siya medyo iba yung way niya ng pagko-code. Different siya from parang basta iba yung way niya ng pag-code. Pero it doesn't mean na hindi na tama yung pag-code niya. Magaling din siya magturo. What softwares do you usually use for coding games? Ang nagamit ko pa lang is yung Unity. And ang kaakibat nun na coding program is yung Visual Studio. Visual Studios. Na libre lang din naman. It's free. Recommended software upon starting game development as a programmer. Recommended software, I guess yung Unity talaga. Game engine pala. Game engine? Unity pa din. Kasi maybe nakakatakot yung game engine ng Unity kasi mag-start ka ng project kasi walang laman. Diba? Pero yung mga, for example, yung mga tutorial kasi nila, for example, yung kay Brakis. Right? Yung tutorial niya kasi dito, for example, yung movement. Asan yung movement niya? Example, itong scene na to, makikita mo siya sa may tinatawag kasing asset store sa Unity. And pwede kang kumuha doon ng mga assets na gawa ng ibang tao. Most of them is binabayaran, most of them is libre lang. Ganun. Pwede mong kunin yung assets na yun and then mag-practice ka ng coding. Ito, ginawa ko din to Kinuha ko to, then tinry ko i-code tong fox na to para gumala, mag-crouch, mag-jump. So yan, kahit hindi ka magaling mag-drawing, kahit wala kang arts, makakapag-code ka ng game. May tanong ako. Would you consider yourself as a programmer kapag yung ginagamit mong game engine is Game Maker Studio? Not Game Maker Studio, or more mas specific is RPG Maker, which is click and drag lang for its assets and Dati hindi ganun yung tingin ko sa kanila. Kasi click and drag lang yun Pero masasabi kong game designer sila. Yung lang sila gumagamit? Yeah, kasi more on designing the game na lang yun Okay. Kasi pag sinabi mong coding, parang from scratch ka talaga. Na, ito, pag kinlik ko to, gagawin mo yan. Meron ganun yung coding. Pero when it comes to, for example, RPG Maker, dine-design mo na lang yung game mo. Then yung RPG Maker na mismo yung magra-run ng code nila para gumana yung RPG mo. Recommended software for pixel art, ako nasasagot dyan, is first of all is Aseprite. Kapag naman kayo, let's say, nasa trial project ka, right, Sophia, is kapag nakapasok ka sa team, is meron libreng license software ng Aseprite na matatanggap. And also, pwede ka rin naman mag-pixel art sa Photoshop and Clip Studio Paint or any other painting softwares. Basta gagawin mo siya gagamit ka ng pencil tool and iano mo lang siya na 1 pixel. For D&D game engines, I feel that. Wala pa akong alam na D&D game engine. Pero madami naman atang sites na nag-provide ng ganong information. Pero hindi ako masyadong familiar sa kanila. Try nyo na lang mag-search. Kaya nito mag-search. Send natin itong pusa.
All right. Okay. So 2 p.m. na dyan. So we'll end this webinar na. Same as sa kapon, kapag may tanong naman kayo about sa game development, game design, or game programming, you can reach out to us on our FB page, which is Mapua Game Consensus, or sa Discord namin. Tanong lang kayo sa sana to. Let's say open lobby or open text. So magtanong lang kayo doon, tag nyo lang kami mga officers. Then kapag may tanong nga kayo, yeah, magre-reply naman kami. And also dun sa FB page namin. So once again, thank you sa pag-participate sa 2-day webinar namin. And yun, Merry Christmas. Merry Christmas. Benz, na-end mo na yung recording?